Hindi lalawak si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos sa mga pagdinig ng Kamara sa reklamong impeachment laban sa kanyang ama. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong paliwanag ni Congressman Sandro sa pag-inhibit niya? Yes, Jiggy, formal na ngang nag-inhibit itong si House Majority Leader Sandro Marcos sa anumang deliberasyon ng House Committee on Rules kaugnay nga dun sa reklamong impeachment laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nais daw nga ng presidential son na pangalagaan yung integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at panatilihin ang tiwala sa publiko sa konstitusyon. Ginawa nga niya raw ito hindi bilang pag-iwas sa pananagutan kundi bilang pagpapatibay nito, Jiggy. At Marian, last week ay hindi matagpuan yung House Secretary General nung mga magfa-file ng impeachment complaint ay ano na ang nangyari ngayong araw na ito? Jiggy, natanggap na nga raw ni House Speaker Bogie Diha yung second impeachment complaint mula sa Office of the House Secretary General. At ayon nga yan kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kabilang doon sa mga nag-endorso ng reklamo kanina. Si House Speaker D raw mismo ang nagkumpirma nito sa kanya at inuutos na rin daw ni Speaker D na maisama ito sa order of business ng Kamara. Ang hinihintay natin ngayon, Jiggy, ay kung babasahin o maisasama na ba itong parehong impeachment complaint sa order of business ngayong hapon na balik sesyon ng ang Kongreso at kung may re-refer na ba ito sa Committee on Justice. Ayon kasi sa House Rules, may 10 session days lang yung tanggapan ng House Speaker para nga isalang sa order of business ng plenaryo itong impeachment at 3 session days lang naman para ma-refer na yung reklamo sa House Committee on Justice. Pero Jiggy, may pangamba nga yung mga naghain nitong pangalawang reklamo. Baka raw kasi yung unang impeachment complaint lang na tinawag ng ilan na basura yung umusad doon sa Committee on Justice. Kasi kapag na-refer na ito, Jiggy, magsisimula na yung 1-year bar rule. Pakinggan natin itong pahayag kanina ng isa sa mga complainant na si Bayan President Nato Reyes. Hindi dapat ganito na laging nag-uunahan, laging naghahabulan para lang maisama yung complaint. Hayaan natin na yung proseso ng accountability magkaroon ng sapat na luwag, reasonabling panahon para lahat ng may gusto. Nagsalita rin kanina si Speaker D sa plenaryo. Hindi niya direktang binanggit yung tungkol sa impeachment pero sa kanyang pahayag ay sinabi niyang darating yung araw na maaaring magkakaiba ang kanilang pananaw sa politika kaya nanawagan siya ng pagkakaisa. Narito ang bahagi ng kanyang talumpati. Accountability is not an act of vengeance. It is an act of justice. Hindi uusad ang bansa sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pag-ayos ng mga sistemang matagal nang nagbibigay pasakit sa ating pong mga mamamayan. Kaya ngayon, isang tabi natin ang pamumulitika sa naghahati-hati at yakapin ang politikang nagbubukdod. Jiggy, sa mga oras nga na ito ay naghihintay pa rin tayo, nagmo-monitor tayo dito sa sesyon sa Kamara kung isasalang na ba dito sa plenaryo yung dalawang impeachment complaints na inihain nga laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kung may re-refer na yan sa Committee on Justice. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.